Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwan ng kaliban na San Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng Human Rights Plan o Fourth Human Rights Plan ng Administrasyong Marcos or PBBM. Sa pagdiriwang ng Human Rights Day nito nakaraang December 10 ay kanyang inihayag dito ang kanyang Fourth Human Rights Plan para sa bansa. So nagkaroon ng celebration ng Human Rights Day nito nakaraang December 10 at dito inihayag ng binasa dito inihayag ng ating Pangulo yung kanyang Fourth Human Rights Plan. So ang pagbubuo ng ika-4 na Human Rights Plan sa bansa ng ating administrasyon ay layon na pag-ibayuhin ang social justice at inclusive growth sa pagtataas ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. So, ito yung sa Human Rights Plan niya ay so, pagtataas ng kalidad at saka ng social justice at ibase dito yung pamumuhay ng lipunan Pilipino at ang ating pamumuhay. So ang pagprotekta ay pagangat ng dignidad ng mga tao at pagpapunlad ay nakabase sa karapatang tao. So layo ng ating administrasyon na maprotektahan yung ating lipunan Pilipino mula doon sa balangkas ng karapatang pantao at mamuhay ayon dito. Yan. Ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng ika-4 na Human Rights Plan ng ating Pangulong Marcos ay ating sinusuportahan ang at dalangin natin ang gabay ng Panginoon Diyos sa kanyang pamamahala at matupad niya ang kanyang balangkas ng karapatan, pantao at pamamahala ng mabuti. So, sinusuportahan natin ang Pangulong Marcos dun sa kanyang Human Rights Plan. At dalangin natin na gabayan siya ng ating banal na Panginoon Diyos at mamahala siya ng mabuti at magawa niya ang kanyang Human Rights Plans o may patupad niya ang balangkas ng karapatan ng pantao. Ang karapatang pantao ay dapat na tamasahin ng bawat isa kung kaya't may ting na ipatupad ng ating Pangulong Marcos ito sa kanyang pamamahala o base dito ang pamamahala. Ang pagprotekta ng sambayan ng Pilipino ay mula dito at patas na protektahan ng bawat isa anuman ang estado nito sa buhay. Yan. Yung human rights dapat tamasahin ito ng bawat isa, partikular sa ating lipunan Pilipino at syempre sa buong mundo. Everybody should live according to rights. Yan yung dapat. At sana maipatupad niya itong karapatang pantao sa kanyang pamamahala mula dito sa kanyang inihayag na mayroon siyang human rights plans in abiding United Nations unity in human rights implementation. Yan. At yung kanyang protection niya sa sambayan ng Pilipino ay naaayon doon sa karapatang pantao. Ang kahirapan ay mareresolba mula sa pagpapatupad nito at mahusay na programang pang-ekonomiya at social services o government services. Dapat ng pamumuhay bawat isa ay ayon dito sa karapatang tao. Nang sa gayon walang naghihirap nang ang lahat dapat ay may bahay, trabaho at kitang ayon sa karapatang tao. So yung issue ng kahirapan sa bansa at sa buong mundo, yan ay mariresolve kung ang lahat ay makikisa sa karapatang pantao. So pagsasaluhan natin yung mundo, yung biyaya ng Diyos according to our rights. So kung ayon sa karapatan, so
standard yung pamumuhay ng bawat isa. Walang naghihirap, walang magulo. Standard maayos yung pamumuhay ng bawat isa. According to human rights. At syempre, kakibat dyan yung mahuhusay na government services. Particular dito sa ating bansa. So kung ipapatupad yung human rights, so kung fair yan, so mamumuhay according to rights ang bawat isa. Kung mamumuhay ka according to rights, halimbawa, ang patuloy natin sinasabi at kampanya na kung naayos sa karapatan ng ating pamumuhay, yung minimum wage mo dapat standard. So doon mo mag-gauge na yung isang bansa ay namumuhay ayon doon sa karapatan sapagkat yung minimum salary mo ay doon mo binabahagi yung yaman ng bansa o doon mo binabahagi yung isang part na doon mo binabahagi kung paano mapatas na tayo ay i-cultivate yung yaman ng bansa specifically o generally ay dapat tayo ay pare-pares na makaka-cultivate sa yaman ng bansang ito. And then so mayroon tayong iba't ibang industry, hindi naman tayo lahat mangingisda o magsasaka. So ngayon ay syempre may iba't ibang industriya, but the gauge is to be standard na nakukultivate natin lahat fairly doon sa minimum wage natin. So doon sa minimum wage, kinakailangan standard yun, so you live according to rights. Kung if you live according to rights, ibig sabihin yung standard salary mo na ibahagi sa iyo yung yaman ng bansa mo at that industry o yung sa minimum wage at ikaw ay makabibili ng ayon doon sa karapatan ng sapat o makapamumuhay ka ng sapat because ayon sa karapatan yung minimum wage mo. So ganito lang kasimple yun para walang naghihirap na mga Pilipino at syempre kalinsabay niya may mahusay na programa. Syempre aangkop doon yung programa ng ating pamahalaan. Kapag nagbigay siya ng pabahay ay syempre angkop na angkop doon sa minimum sa ating standard salary na kung saan yan dapat ang minimum wage. It's supposed to be dapat ganoon. Kaya lang yung minimum wage natin comparing to the other country na maunlad na bansa na yung kanilang minimum wage ay according to sa karapatang pantao na ito ay makapamumuhay ng maayos yung iba maunlad na bansa. So kaya tayo hindi natin naabot yun. Yung kwentada ng ating mga yung ating mga expert dito 40 above or ganon. So tayo ang minimum wage natin 20,000 ata or 15,000. So ngayon doble. Kailangan pa natin ng dobleng sikap para maabot yun. So kaya kailangan ay isipang mabuti ng ating mga pamahalaan at ng mga existing business sector na makatulong sila para maibigay yung karapatan-pantao. So magiging maunlad yung ating bansa at hindi lamang yung nasa business sector or yung mga sinaswerte na mga kababayan natin under our system of economy. So dapat kasi yung human rights ay nasusunod under the system of our economy. Kaya lang hindi nga dahil nga sa mababa yung minimum wage natin. So yun. So sana yun ay unti-unting maabot. At dito sa ating panahon ngayon, in our administration, sana ay full employment muna kasi at malapit na maabot yung o maitaas ng mas maganda ang minimum wage at fair kasi atas na nagkakaroon pa ng mga inflation. So at magagandang serbisyo. So pangunahin syempre ay makapagbigay ng serbisyo mabuting gobyerno na yung mga tao according to our minimum wage at kinikita ng mga tao ay maka-avail sila kahit ng pabahay at syempre dapat may trabaho. Pangunahin na dapat na magagawa ng ating pamahalaan mabigyan ng pabahay at saka ng trabaho ang bawat isa. If this will be, kung yan ay maibigay ng pamahalaan, so kahit paano ay may ibsan yung kahirapan at wala makikita ng pulubi nakatira sa ilalim ng squatter or pulubi na mga limos sa lansangan, everybody works at mayroong bahay ng umuwian at hindi sila nasa lansangan. So kung ikaw pupunta ka ng ibang bayan para magtrabaho ka ron, you can live. Basta nagtrabaho ka, ma-afford ka. At syempre, isa sa ayos ng ating pamahalaan yan, kung paano ka bibigyan ng bahay. Baka mamaya may bahay ka na ron sa ibig sabihin, binigyan ka ng pabahay doon sa isang probinsya, pumunta ka naman hindi na pabahay ka naman. Iba yung usapin na yun, halimbawa, ikaw ay mayroon sapat na kinikita, so ikaw ay may bahay sa probinsya, but ngayon doon ka ng trabaho sa Maynila, kung ang sahod mo ay above doon sa standard,
So maaari ka makabil pa ng isang bahay para sa iyo. But kinakailangan ay ang bottom line is standard lahat dapat para walang maiiwan at they can afford to buy a house from the government subsidy and even the private entity. So dapat ganoon yung maabot ng ating Pangulong Marcos, hindi man niya maabot yung truly standard na 40,000 yung bawat mga tao sasahod ng ganun. It may be the above the standard, pero dapat doon sa sweldo na halimbawa minimum wage, kahit paano it can afford to buy a house. So dapat yung housing na gagawin ng ating pamalaan, SSUD, pag-ibig, they can afford to buy a house kung may trabaho sila na matino. Halimbawa, regular ka trabaho dito, you can buy a house from halimbawa pag-ibig or sa tulong ng ating pabahay program, yan, makaka-afford ang ating pamalaan, ang mga mamamayan. Paano kung hindi ngayon sila nagtatrabaho? Even though yung mga sinasabi natin na walang regular na trabaho, halimbawa kaya hindi ganun ka-stable yung negosyo nila, but they can ang dapat ang ating pamalaan ay may programa na maka-afford ang bawat isa noong bahay. So kung ano pa umuhay, syempre dapat makita yung criteria, but it should be at mabigyan ng trabaho. So mag-asawa yung dalawa na yun, kapag nagawa yun ng ating Pangulo sa kanyang termino, so maganda yun, tsaka pulit-pulit yun. But syempre, hindi ganun kabilis yun. Pero hindi naman po pwedeng yung mabibigyan ng trabaho dahil magugutom. So ma-under sila ngayon sa ating social services for peace at saka yung iba mga serbisyo para yung ating mga Pilipino walang trabaho, matulungan silang makapamuhay. Kasi hindi ka naman mabubuhay, wala kang trabaho. Mga dinaglipa ng mga dead ball yan. So ngayon, kinakailangan natin matulungan sila or naglipa ng mga kriminal. So dapat ay kapag walang trabaho ganun, tutulungan syempre sila ng gobyerno hanggang sa mabigyan sila ng trabaho. At yun ang dapat atupagin ng gusto ng ating pamalan. Sa ngayon, napakaraming nasa for peace na hindi sapat yung kinikita, doon sila naka-enroll. So kaya dapat pag-ibayuhin ng ating pamalaan yan para hindi yung budget ng for peace na da-divert sa ibang mga proyekto, kagaya ng pag may bagyo. So doon napupunta yun. Pero lahat dapat may trabaho. Everybody productive dapat. So ngayon kung productive ka, so mas kung may income ka, mas malaki yung ikot ng pera kaysa doon sa sila ay sa subsidy, di ba? So kaya dapat ay pag-ibayuhin. So yan. May iwasan yung may iwasan ang pang-aabuso kung maigting at istriktong ipapatupad ng Pangulong Marcos ang pamahalang nakilala ng karapatan. We hope ang administrasyon ito ay magkaroon ng mataas na porsyento ng pangungkira ng human rights o ang goal na ang bansa ay mamuhay ayon dito 100%. So yun, kaya sa yung social justice na sinasabi ng ating Pangulo, so dapat may patupad yun from kabuhayan at saka yung protection of the government. So dapat ay protektado ang bawat isa according to the human rights sa peace and order. At yung kabuhayan, yung ito ay naibigay ng sapat ng ating pamahalaan. Sana maibigay ng maipatupad niya yung kanyang fourth human rights plan or balangkas ng karapatang pantao. Ay pilitin ng ating Pangulong Marcos na maipatupad, pangunahin syempre yung trabaho at pabahay, pagkatapos ay yung fair justice, fair protection of the law. So yung tatlong yon, kung yun ay mapapairal, kahit magiging mahusay yung ating yung ating lipunan, yung ating ekonomiya, so, maunlad at saka tayo ay mapayapa kung ganyan. Compare, kasi kung hindi fair yung justice, mga walang trabaho, so krimen ang nangyayari at nanglipa ng krimen, rebellion, kung gano'n, magulo ang bansa kapag gano'n. So anong ibabaw na peace and order ay paitingin yung mapanupil na hakbangin dahil nga sa magulo yung bansa. Pero kung ito ay napakapagpapairal ng fair, so may kokonti yung gagawa ng krimen na maaaring ito ay doon lamang ng halimbawa mga vices or whatsoever na sobrang paghahangad ng yaman kaya nagkakaroon ng krimen sa pagpera or other
yung mga simpleng mga street na nangyayari. So, yung basically nagtatalo, nag-aaway, ba? Usual yan sa tao na dapat ito'y kontrolado with the help of, syempre, aside from that na particular na kung saan lumilipa na ang krimen ay syempre the education and our churches ay malaking bagay para yung behavior ng tao ay mas makasunod dun sa batas ng pamahalaan at hindi lamang yung batas ang namamairal. So hindi basta ang batas kapag gumawa ikaw ay ikukulong, hindi kasi nagiging yung iba ay nalalabag siya. So kahit na may batas pa nalalabag nila. Hindi kung yung behavior mo mamomold, so ma-abide mo yung batas, hindi mo lalabagin yun, you will do good pa doon sa batas na sinasabi. Kaya ang nangyayari yung ating batas ay nalalabag ng ibang mga tao dahil nga hindi nila masyado masunod yung batas because of the behavior, hindi sila mold yung tao. And yung ating paaralan ay hindi pa rin naging sapat para ma-mold yung mga tao at ang ang simbahan kahit na ganun na tayo ay Christian country, marami pa rin yung kriminal. Ang dami pa rin sa loob, ang marami pa rin nakukulong yan, na nalabag nila yung batas. So yan, kaya may iwasan yung pang-aabuso kung papatupad ng ating pamahalaan yung human rights yan. Yan. So sa ibang bansa ay may mga hinaing ang ilang kababayan na ang human rights status sa bansa ay nasa kadiliman pa rin. Kung ika nga, lagana pa rin ang pang-aabuso at kahirapan. Sa ibang banda pala to, sa ibang banda ay may mga hinaing ilang kababayan ng ang human rights ay ng bansa ay nasa kadiliman pa rin o ika nga lagana pa rin yung kahirapan. So yung iba nating kababayan ay ang kanilang hinaing yung ating human rights inequal pa rin, masyado pa rin yung nagiging pang-aabuso nung halimbawa sa enforcement, yung kabuhayan naghihirap pa rin. But itong ating administrasyon within the 3 years sa ating pagtingin ay nahahango niya, naibsan. So ganun naman yung bawat administrasyon, may kaunti-kaunting pag-angas sa ekonomiya, but sa peace and order nababago, nag-iiba sila dahil nga sa iba panutunan ng mga pangulo. So ngayon, yung nakaraan ay naibsan ng konti sa panahon ngayon. Ibig sabihin kahit mayroong mga human rights violation, but the percentage is lower than nakaraan kung ating susumay dahil yung EGK nung nakaraan 1,000, ngayon 100 na lang. So ibig sabihin ay medyo naglo-lower. At sana ay mapaitin ng ating Pangulo Marcos yan, yung human rights plan niya nga para yung ating sa peace and order o yung ating enforcement hindi aabuso, maiwasan nila yung kanilang pagtugis ay maabot sa umaabot na may umaabusong patayin yung mga kriminal or else hindi pa kriminal. And even though yung paglaban sa insurgency ay mayroong maraming naabuso na nare-red tag, kinakawing nila doon sa rebellion tapos sinasalvation ng EGK. So ito yung ilan sa mga problema ng ating bansa na inihinayang na doon sa ating insurgency marami yung naabuso na masalvage. Doon sa ating peace and order yung normal ay marami yung na EGK because of some halimbawa drugs or yung iba ay totoo na mga kriminal nasa salvage, yung iba naman ay nadadawit. So kaya dapat ay pag-ibayuhin yung human rights para hindi nakapang-aabuso na patayin yung mga kriminal or mangdawit ng mga tao para patayin, to implement the law fairly. So according to rights, so hindi silang huhusga yung ating korte para ikulong at wala tayong death penalty. So yung kulong ay sapat na para baguhin ng isang tao, bigyan ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Diyos, kasi hindi naman sila pwedeng palayain kung mabibigat yung mga krimen nila.
So they need to be disciplined. So kailangan madisiplina yung mga tao na nagagawa ng krimen kung kailangan sa loob. So iba naman kasi pwedeng madisiplina sa labas. Kaya nga mayroon tayong probationary. But the thing ay yung nahaantong nga doon sa EJK at hindi na nabibigyan ng pagkakataon. So para yung mga nasa pamalaan at ibang mga tao na gumagawa ng ganyan ay suportahan ng karapatan ng tao at kayo magabay at baliwanagan para iwasan nyo yung ganong klase ng mga pag-ugali at mga hakbangin in enforcing the law or pagpapairal ng katarungan. Kasi hindi katarungan ang pinapairal ng ating pamalaan kung papatayin nila yung mga kriminal. Hindi katarungan yun kung ganon. Ito ay isang pansariling interest. Kasi nagiging makatarungan yan kung yan dadaan sa proseso ng batas na ipinapasa kasi magiging fair kasi yun. Kaya nga may batas tayo. It must be fair. Kaya nga yung legal operation maliming. Alam ba, police procedure. Hindi mo pwedeng basta gaganon ka. Kasi pwede ka magkamali. At pwedeng umabuso yung isang enforcer. Mga ganun tipo yan. So, ang ating mungkahi sa ating administrasyong Marcos ay pag-ibayuhin nito yung kanyang human rights plan at pakita ang pagkamit nito sa pagpapatupad ng bagong Pilipinas yan. Yung kanyang human rights plan in perspective na maabay dito ay sana paigtingin niya yan. Wala nga dyan sa 4th human rights plan niya this 2025 at yung mga nakarapan niya hanggang sa matapos yung termino niya, paigtingin yung pagpapairal ng karapatang pantao to avoid abuses from the government, from the forces usually na nakagagawa ng pang-abuso sa ating pamalaan, and all abuses na maaaring magawa ng nasa pamalaan na maiwasan yan na maabuso yung mga tao yan. At syempre yung mga tao suportahan yun at yun namang pangkaraniwan din mga tao ay pwede rin makagawa ng makalabag ng karapatang pantao from the family, from business and every sectors yan, mga ganyan. So pwede sila lumabag din ng karapatan at hindi lamang yung ating nasa pamalaan ang maaaring lumabag niyan. So kaya tayong lahat ay dapat ay tumupad at sumunod sa karapatan ng tao, pangunahin yung ating pamalaan. At suportahan natin lahat ng bawat isa, suportahan ng pamalaan diyan sa karapatan ng tao. So ang sino mga administrasyon ay hindi mababago ang human rights situation sa bansa sa isang iglap lamang sapagkat ang mga natatnan nitong mga nasa pamalaan ay sila pa rin ang abusong nang-aabuso sa bansa. Kung kaya dapat ang maigting na pagpapatupad ng human rights at pagsupil sa mga abusong hindi na marunong magbago upang makausad ang bagong Pilipinas sa pagpapairal ng karapatang pantao. So, hindi sa ating analysis, sa ating human rights promotions, compare na rin sa inyo ng ating ilang mga kababayan ay na sinasabi na sa kadili mo pa rin yung ating human rights situation ngayon. Sa tingin ko medyo nag-ibsan mula doon sa pang-aabuso sinasabi ng karaan ay ang ating pagtingin dito ay dapat ay yung ating dapat ay yung sa hindi agad-agad matatanggal ng ating Pangulong Marcos so mai-equal yung human right ng ganun na malimasa pisin mo kapag halimbawa pinapatupad mo yung human right binabantayan mo kasi yung mga pulis kagaya ng nakaraan ni Pangulong Marcos yung mga abuso diyan nadat ng mga abuso kailangan may maganda kang human peace and order implementation para hindi umabuso yan. So ngayon binabantayan mo kagaya niyan napapaigting ka ng human rights at kahit na paigtingin mo yan sila ay ginagabay ng human rights, yung ibang maabuso pa rin. So kailangan maging strict ka doon at yung mga pasaway na ayaw sumunod doon dapat susupil. So yun, kaya dapat ay maging gano'n ang ating pamalaan. So yung ating mga nasa pamalaan unti-unti yan ay mawawala yung pang-aabuso nila sa karapatang pantao, particular EJK. So sila madidisiplina sila para sila ay mag-enforce na maayos, tumupad sa batas at sa karapatang pantao. So yun. Kaya dapat ay imomold sila abiding human rights and then yung mga pasaway na lumalabag, so susupilin syempre, didisiplinahin sila, either tanggalin sila sa serbisyo or ikulong sila kung grabe yung human rights violation, di ba? Lalo kung papatay ng tao or kung administrative o mga ibang mga
cases na human rights violation na pwedeng tanggalin, or kung mare-restore pa ay talagang resolve. Yung mga pasaway nga lamang ang maaaring hindi na magbago. So kaya kung halimbawa nadat na muna yan, so yan ay mapapatupad ka ng human rights niya. Kung yan ay nagana pa rin na lalabag, dapat magpapaigting para unti-unti mabago. From the peace and order pa lang yun. And then doon sa ating pangkalahatan, halimbawa sa ekonomiya yan, so dapat mapapatupad ng human, kagaya ng sinabi natin, sahod, yung pabahay, yan, mga ganyang social services at iba't ibang social services ay maibigay ng ating pamahalaan. Para sa gayon, so yung human rights natin nagiging fair for everybody else. So, syempre, hindi mo naman basta-basta agad. Yung example nga natin sa peace and order. Sa isang upong mo, kahit na anong bagsit mo ron, lalabag at lalabag, diba? Yung ibang sasamantalayin pa, diba? Kasi sila, yung iba, mga abusado na dadanan niya ron. So, ngayon to discipline them, magbigay ka ng magandang programa para, yung human rights implementation, yung mga iniral mo, ganon, so tumutupad sa human rights. Ngayon, kapag lumalabag, syempre, dapat sila ay na-discipline, or else, sila ay maaaring matanggal, lalapatan talaga naman. Hindi ito tolerate. So, no toleration kapag gano'n. Pasaway doon sa paglabag ng karapatan. Lalo mabibigas dyan, or, syempre, kung sila na mismo bumabiolate ng yung ating mga nasa enforcement, so, lalapatan din sila ng batas of force. Hindi naman pwede, babiolate sila ng batas, excuse sila. At yung mga civilian na naman pwede mahulong. Diba? So, yan. Kailangan na mahusay ng direktiba ng ating Pangulo na stricto sundin ng human rights in peace and order, or protecting the people from any crimes and even in insurgency. So, dapat may mahusay na directives yung ating Pangulo sumunod sa human rights para yung mga kapulisan ay hindi sila umaabuso nung doon. Dahil nga sa pag minsan yung ating mga kapulisan kapag yan ay naging desperate, talagang gumagawa na hindi maganda. Kapag insurgency, kapag naungusan yan, talagang siyempre, nag-ihimutok. Hindi mag-ihimutok. Kaya siyempre, kung sila yung pinapatay doon, gaganti. Ngayon, kahit hindi naman kalaban, parang pa naman natin nila. Ang problema nila. Kaya dapat sila ay very professional and strict. Kamay ni human rights. So, sino yung kalaban, yun ang natin nila. As in, according to the law, kung paano mo sila susundin. Diba? Hindi mo pwedeng, alam ba, sa insurgency, susundin mo yung IHL and human rights. Hindi mo tira ka ng tira, di ba? So, ganun. Kaya dapat ay mahusay yung ating pamahalaan in implementing the law with human rights. So, naway ang mabubuti nating persa ng pamahalaan ay magkaisa with human rights guidance at nang walang umabuso at hindi ipitin na umabuso ang inyong hanay o kahit sa anumang pangako ng pera at posisyon, etc. para umabuso sa tungkulin at kapakanan ng mga politiko. So yan. So sana yung ating hanay ng PNP, magkaisa kayo for human rights advantage o mabuting peace and order para hindi kayo nagagamit politiko, pangakong pera o posisyon para kayo ay lumabag sa karapatan ng tao, kundi to for your duty po, kung kayo ay dapat na kayo ay makapagpatupad ng maayos at kayo ay tumutupad ng inyong tungkulin. So yung dapat ganoon ang nangyayari at hindi kayo ay maiipit ng halimbawa ng isang direktiba, iipitin kayo para kayo umubuso o kayo ay utusan na gano'n. Kaya kung kayo ay yung hanay mo hektik sa isang mabuting pamamahala, hindi aabusin yung hanay mo. Hindi parang nakaraang administrasyon. Parang nagtatanong pati si Pangulong Duterte naman. Yung mga aimbol sa drug, tsugihin na yan, di ba? Ayun, nakatutang na tinugi. Di ba parang gano'n? Nagutos ka para nagpasaring ka sa mga abusado, ginawa nga naman. Parang kahit walang directives na direkta, halimbawa mga gano'n. So kasi dahil nga, lalo na kung halimbawa ay gano'n, utusan mo yung mga, madali mo mga utusan, gumawa sila ng gano'n, kung mga abusado na yung mga yan. Pero kung sila ay idirektibahan mo ng pagsunod sa human rights, mabuting pumulis, kahit paano mababawasan yung pagiging abusado nila at tuluyan na itong mawawala
sa mga susunod na panahon kung may magagandang perspective yung ating mga nasa. Ngayon, kapag nagbigay ng masamang direktiba o yung ating namumuno hindi maganda yung kanyang pamumuno ng mga tipong ganong may mga ganon yung kanyang kabagsikan, so nagiging mapang-abuso yung nadatnan yung mapang-abuso lalo ng abuso kasi meron silang halimbawa pangulo o mataas na opisyal na sumusulsul sa kanila para gumawa ng gano'n, di ba? So, lalo na, bibigyan ka ng pera, posisyon, magagawa mo yung mga abuso ng politiko na kanilang mga programa. Kasi yung mga abusado na talaga sa mga masamang tao na yung mga nasa PNP. Kaya dapat, papatupad, halimbawa yung human rights plan, papatupad yan, so naiibsan yung kanilang pagiging gano'n. Kaya kung pasaway, talagang alapatan sila ng pwersa para hindi sila maging abusado talaga doon at makahawa pa roon. So muli, maliwanagan ng Ibon na Santa Maria ang basa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Talimain ang mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay pakamamahalan ng buti matuwid. Iwasan yung paglabag sa karapatang ng tao o pang-abuso at yung mamamayan naman ay sumunod sa pamahalaan. Iwasan yung paglabag sa batas, suportahan yung karapatang ng tao, mabuting pamamahala, patas ng hustisya. Sa gayon ay makapumuhay tayo ng maulad, mapayapa. Yan. At higit sa lahat ay makapananampalataya tayo sa Panginoon Diyos ng mapayapa at maulad na magaan ng ating buhay. Hindi kung nasa ilalim tayo ng kaguluhan ay so napakabigat na tayo ay pananampalataya na tayo ginugulo, di ba? So ngayon, kailangan kahit gano'n yung sitwasyon, magaan or mabigat, dapat tayo may tinuturuan ng Panginoon Diyos na maging matatag doon sa ating pananampalataya para tayo ay hindi matibag sa paggawa ng mga. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana nakapagsabuas naman ang human rights promotion sa lingkong ito hinggil sa karapatang pantao, particular dito sa issue nito ng 4th Human Rights Plan